Viens, ma chérie. Sam, putain, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Barrez-vous! Voilà! Viens! At ayun na nga, ang sakit nun mga lods. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking French na lumipat sa Thailand para sana magsimula ulit ng panibagong buhay, na kung saan akala niya doon na matatapos ang lahat ng problema niya. Pero habang plano nilang mag-asawa na magtayo ng restaurant at bar sa tabing dagat, hindi nila inaasahang makakalaban pala nila ang isang brutal at walang awang mafia. Kaya huwag na natin pagtagalin pa, let's go! โคตรหิวเลย Nagsimula ang pelikula sa isang boxing gym kung saan makikita natin si Sam Barde na todo ensayo. Isa siyang amateur boxer na pangarap maging professional boxer balang araw. Halatang seryoso siya sa training at sobrang focus, pero biglang nasira ang tahimik na atmosphere nang dumating ng isang grupo ng mga siga. Walang sabi-sabi, inatake nila ang lahat ng tao sa loob ng gym. Dahil doon, naginit ang ulo ni Sam. Hindi niya pinalampas ang panggugulo kaya nakisabak siya sa gulo. Pagkatapos ng insidente, agad siyang inaresto ng mga pulis at ipinasok sa kulungan. Dumalaw ang coach niya at kitang-kita ang panghihinayang kasi nasa pinakamagandang takbo na sana ang boxing career ni Sam. Palapit na siya sa pagiging professional pero nasayang ang lahat dahil lang sa isang bugso ng emosyon. Makalipas ang ilang buwan sa loob ng kulungan, pinalaya rin si Sam dahil naging maayos ang ugali niya habang nakakulong. Pero may kondisyon ang kalayaan niya. Kapag daw gumawa siya ulit ng krimen, automatic babalik siya sa kulungan ng hindi nadadaan sa mahabang paglilitis. Pagkalabas pa lang niya ng bilangguan, bigla siyang sinalubong ng dalawa niyang dating kasamahan na sakay ng motor. Bukod kasi sa pagiging boksingero noon, dati rin pala siyang drug dealer at ang dalawang lalaking ito ang dati niyang partners. Inalok nila siyang bumalik sa pagbebenta ng droga. Sinabi rin nila na ang big boss nilang si Farhat ay matagal nang nagtatanong kung nasaan na si Sam. Pero matigas ang desisyon ni Sam. Diretsa kanyang tinanggihan ng halo. Ayaw na niyang bumalik sa dating buhay at pinagsisisihan na niya ang lahat ng ginawa niya noon. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng trabaho sa isang construction site bilang helper. Habang naguhukay sila, may isang manggagawa na muntik ng maaksidente ng matamaan ng mabigat na kagamitan. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Sam kaya agad na itong nailigtas. Alhamdulillah, on va pas se plaindre. Merci pour ton aide tout à l'heure. C'est pour ça tous les jours je dis Alhamdulillah. Pagkatapos ng trabaho, pauwi na siya ng maglakad pero biglang sumulpat ulit ang dalawa niyang dating kasamahan. Mas agresibo na sila ngayon at halos may pagbabanta na sa tono nila. Doon na naramdaman ni Sam na may masamang mangyayari. Alam niyang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi siya sumusunod. Kaya imbes na makipag-usap pa, kumari pa siya ng takbo. Alam niyang kapag nahulog ulit siya sa mundo ng krimen, tapos na ang lahat ng pinaghirapan niyang baguhin. At dahil lalo nang naging magulo at delikado ang buhay niya sa France, dito na siya nagpasya na tuluyang lumipat sa Thailand para magsimula ng panibagong buhay. Pagdating niya roon, nanilahan siya sa isang fishing village na tinatawag na Beng Chan sa silangang bahagi ng Thailand. At pagkatapos ng mga lods, 5 taon na bigla ang lumipas. Maraming nagbago sa buhay ni Sam. Mainit siyang tinanggap ng mga tao sa nayon. Mababait at matulungin ang mga residente kaya unti-unti niya naramdaman ng tunay na kapayapaan. Paminsan-minsan, nang indus na siya para kumita. Kahit hindi kalakihan ng sahod, sapat na yon para mabuhay sila. Mas lalo pang naging masaya ang buhay niya dahil nagkaroon siya ng sariling pamilya. Nagpakasal siya kay Mia, isang Thai na hiwalay na sa asawa at may isang anak na babae na ang pangalan ay Dara. At ang mas maganda pang balita, buntis na rin si Mia sa magiging anak nilang dalawa. Simple lang ang araw-araw nilang buhay. Si Dara ay pumapasok sa paaralan. Si Mia naman ay nagtatrabaho sa restaurant ng pinsan niyang si Sombat, habang si Sam ay nagtatrabaho bilang tour guide sa isang hotel. Siya rin ang sumusundo at naghahatid ng mga foreign tourist mula airport papunta sa hotel. Pero bukod doon, may sideline pa si Sam bilang Muay Thai fighter. Madalas siyang sumali sa mga lokal na laban na malapit lang sa kanilang lugar. Dahil may matibay na boxing background siya, mabilis niyang natutunan ang estilo ng Muay Thai.
Sa bawat laban, mahusay niyang nababasa ang galaw ng kalaban kaya madalas siyang nananalo. At ang pinakamasayang tao sa bawat panalo ni Sam ay ang tinuturing niyang bayaw na si Sombat. Mahilig kasi itong tumaya sa mga laban, kaya tuwing nananalo si Sam, lumalaki rin ang perang napapanalunan niya. At nang magsimula ang pangalawang laban, agad na namayagpad si Sam dahil kontrolado niya ang buong laban mula umpisa pa lang. Pero bago magsimula ang laban, kinausap muna ni Sombat si Sam. Pinakisuyuan niya itong magpatalo sa pagkakataong yun. Mas malaki kasi ang itinayahan ni Sombat. Kapag natalo si Sam, lahat ng perang itinayahan ng mga manunood para sa kanya ay mapupunta kay Sombat. Tuso din ang loko, kaya yung kahit labag sa loob niya, pumayag si Sam dahil nangako si Sombat na babayaran siya ng 3 beses na mas malaki. Pagkatapos ng laban, ginamot ng coach niyang si Hansa ang sugat sa noo niya. Agad napansin ni Hansa na sinadya lang ni Sam ang pagkatalo. Bilang isang dating alamat ng Muay Thai sa Thailand, syempre hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Sam kaya pinagsabihan niya ito. Ipinaliwanag naman ni Sam na desperado lang din kasi siyang kumita ng malaking pera. Pangarap kasi ni Mia na makabili ng lote sa tabing dagat para makapagtayo sila ng sarili nilang restaurant at bar. Makalipas ang ilang panahon, sapat na ang naipon nilang pera kaya nagtungo na sina Sam at Mia sa land office para iproseso ang pagbili ng lupa. Pero imbes na tulungan sila, kinwestiyon pa ng masungit na empleyado ang kanilang citizenship dahil hindi daw sila mukhang karaniwang lokal. Ipinaliwanag ni Mia na French ang kanyang ama at Thai naman ang kanyang ina, habang si Sam ay purong French. Pagkarinig noon, biglang nag-isip ang empleyado. Lumapit pa ito sa isa niyang kasamahan at seryoso silang nag-usap. Habang naghihintay, kapadong-kapado sina Sam at Mia. Pagbalik ng empleyado, sinabi nitong hindi na raw maibibenta ang lupang gusto nila dahil bigla raw itinaas ng may-ari ang presyo. Kitang-kita ni Sam ang lungkot sa mukha ni Mia kaya agad niya itong niyakap at nangakong gagawa siya ng paraan para makahanap pa ng dagdag na pera. Kinagabihan, pinuntahan ni Sam si Mia sa restaurant kung saan ito nagtatrabaho. Doon niya rin nakausap si Sombat at humingi ng tulong tungkol sa lote. Doon nalaman ni Sam ang totoo. Ang lupang gusto nilang bilhin ay pag-aari pala ng isang kilalang mafia boss na si Narang. At ang nakakagulat pa mga lods, kapwa French din pala niya si Narang. Matagal na itong naninirahan sa Thailand at napakalakas ng impluwensya niya. Halos kalahati ng mga lupa sa tabing dagat ay kontrolado niya. Ayon kay Sombat, wala siyang magagawa kundi ipakilala si Sam kay Narang. At ang desisyon ay nasa mafia boss na. Hindi nagtagal, natupad ang ipinangako ni Sombat at nagkita na sina Sam at Narang. Kasama rin doon ang kanang kamay nitong si Kazam. Diretsahan agad ang usapan. Sinabi ni Sam na gusto niyang bilhin ang lupa sa tamang presyo. Noong una, tumanggi si Narang at idiniit ang napakataas niyang presyo. Pero nagbago ang isip ito nang malaman niyang regular na pumapasok at lumalabas ng airport si Sam bilang tour guide na sumusundo at naghahatid ng mga turista. Kaso may kondisyon nga lang mga lods. Papayag lang si Narang na ibenta ang lupa kung tutulungan siya ni Sam na magpuslit ng ilegal na kontrabando gamit ang trabaho nito sa airport. Napakabigat ng halo. Ayaw na sanang bumalik ni Sam sa mundo ng krimen. Pero naiisip din niya ang pangarap ni Mia at ang kinabukasan ng pamilya nila. Sa huli, wala siyang nakitang ibang paraan. Pumayag siya sa deal ni Narang at hindi muna niya sinabi kay Mia ang tungkol dito dahil gusto niya sana itong gawing sorpresa kapag nakuha na nila ang lupa. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang araw ng operasyon. Habang naghahatid siya ng mga turista, dala rin niya ang malita na may lamang kontrabando ni Narang. Sa airport, may mga tauhan na rin ipinuwesto si Narang na nagpanggap bilang airport staff para siguraduhin magiging maayos ang lahat. Pumasok ang sasakyan ni Sam sa checkpoint. Isa-isang sinuli ng mga gwardya ang kotse gamit ang metal detector. Binuksan pa nila ang likurang compartment at chinek ang mga malita. Nang walang makita, pinayagan siyang makapasok. Stop. Matด้วย. Ilang sandali pa, nasa loob na siya ng airport habang bitbit ang maletang may lamang iligal na kargamento. Habang naglalakad, nasalubong niya ang tauhan ni Narang na nakabihis bilang airport employee. Bahagya lang siyang tumanggo bilang senyales na maayos ang lahat. Pero biglang nagbago ang sitwasyon. May paparating na airport security kasama ang isang canine sniffing dog. Agad nilang hinuli ang tauhan ni Narang na pinaghihinalaan nilang impostor at pinabagsak ito sa sahig bago pusasan. Pagkatapos, nagsimulang tumakol ng malakas ang aso habang nakatingin mismo kay Sam. Parang alam nitong may pinagbabawal na laman ng maletang hawak niya. Unti-unting napansin ng mga security ang kakaibang kilos ng aso at nagsimula silang pagtuunan ng pansin si Sam. Napagtanto niyang wala na siyang lusot, kaya nang wala nang ibang pagpipilian, ayon, bigla siyang kumalipas ng takbo ng buong bilis. Nang makakita si Sam ng isang malawak na latian, agad siyang tumalon doon at nagtago sa putikan para makaiwas sa humahabol na airport security. Matapos siyang makatakas, hindi na siya nagaksaya ng oras at tumiretso agad pauwi. Pagdating sa bahay, agad niyang ginising sina Mia at Tara na mahimbing pang natutulog. Sinabihan niya silang matimpake at umalis agad hanggat maaari.
Alam niyang pumalpak ang misyon niya, kaya siguradong galit na galit si Narang at anumang oras ay ipapapatay sila. Sam, putain, Pero huli na ang qu'est-ce lahat. qui se passe? At ayun na mga lads, pagbukas pa lang nila ng pinto, naroon na ang mga tauhan ni Narang. Sinigawan ni Sam sina Mia at Dara na tumakbo pero hindi sila nakalayo. Nahuli agad si Dara at kinaladkad palabas para gawing dihan. Barrez-vous! Dara! Kassem, fight! Mia! Si Sam naman ay pinagtulungan hanggang sa mawalan siya ng lakas at bumagsak sa sahig. Habang halos wala na siyang malay, wala siyang nagawa kundi panuorin kung paano walang awang pinatay ng mga tauhan ni Narang si Mia sa harap niya. Adieu, Samir Darba. Matapos wasakin ang buong bahay, sinunog pa ito ng grupo ni Narang para siguraduhin wala nang mabubuhay. Pero ang hindi nila alam, nakaligtas si Sam. Bago tuluyang lamunin ng apoy ang bahay, nagawa niyang tumalon sa tubig at makatakas. Kinabukasan, nagising si Sam sa bahay ni Hansa. Halos hindi na siya makatayo. Maputa ang mukha at punong-puno ng sugat ang katawan. Si Hansa pala ang sumakip sa kanya mula sa nasusunog na bahay. Habang nagpapagaling si Sam, ginamitan siya ni Hansa ng tradisyonal na paraan ng pagpapagaling. Nagdasal ito ng mga sinaunang dasal at nilagyan pa siya ng sagradong tato sa braso bilang proteksyon. May pagkaalbularyo din pala ng mga lods. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Sam. Sa pagitan ng panaginip at realidad, nakita niya ang anyo ni Mia sa gitna ng kadiliman. Iisa lang ang sinabi nito, "Ipagiganti mo kami," at biglang bumalik sa isip ni Sam ang lahat ng nangyari, pati ang pagdukot kay Dara. I'm gonna find them. Bring your family back, Sam. Ilang araw pa ang lumipas at tuluyan ang nakabawi ng lakas si Sam. Ang una niyang pinuntahan ay ang bahay ni Sombat. Bulat na bulat si Sombat nang makita siyang buhay. Akala ng lahat ay namatay na siya sa sunog. Maging ang mga pulis ay isinala na ang kaso na parang sadyang pinabayaan lang nilang makalaya ang mga tauhan ni Narang. Sinabi ni Sombat na hindi niya alam kung nasaan na ngayon si Narang, pero malaki ang hinala niyang nasa Bangkok ito. Para mahanap si Narang at mailigtas si Dara, sinimula ni Sam ang paghahanap sa babaeng waitress ng cafe kung saan sila unang nagkita ng mafia boss. Nang makausap niya ito, sinabi ng babae na wala siyang alam sa kasalukuyang kinaroroonan ni Narang. Ang tanging natatandaan niya ay ang kanang kamay nitong si Kazem na madalas niyang nakikitang pumupunta sa isang bar ng mga ladyboy. Nagpasalamat si Sam at agad na nagtungo roon. Pagsapit ng gabi, isa-isang tinatanong ni Sam ang bawat tao sa kalye pero walang gustong magsalita. Hanggang sa may isang ladyboy na lumapit sa kanya. Dahil sa matipunong pangangatawan at astig na dating ni Sam, agad itong natakam sa kanya. Nang magtanong siya tungkol kay Kazem, humingi muna ng bayad ang ladyboy kapalit ng impormasyon. Dahil wala ng oras, agad naglabas ng pera si Sam. Doon niya nalaman na si Kazem may nasa isang prostitution house na pagmamay-ari rin ni Narang. Dagdag pa ng ladyboy, napakasama raw na tao ni Kazem at sana raw ay tuluyan na itong mapatay. Hindi na nagdalawang isip si Sam, agad siyang nagtungo sa lugar. Pagdating doon, nakita niya ang ilan sa mga lalaking sangkot sa pagpatay sa pamilya niya. Hindi na siya nagsalita pa at nagsimula na siyang bumana. Elle, là, tu peux faire ce que tu veux avec elle. Isa-isang pinabagsak ni Sam ang lahat ng humarang sa kanya. Wala ni isa ang nakaligtas sa matinding galit niya, kabilang na si Kazem. Matapos ang labanan, tinanong niya ang isa sa mga babaeng naroon kung nasaan si Dara. Ang sagot nito, dinala na siya ni Narang sa Bangkok. Pagkatapos ay agad bumalik si Sam sa bahay ni Hansa at humingi ng tulong. Walang kahit anong pag-aalinlangan, pumayag agad si Hansa na samahan ng dati niyang estudyante sa misyon. Bago sila umalis, inabutan ni Hansa si Sam ng isang espada at isang sinaunang hanting-hanting na minana pa niya sa kanyang pamilya mula kay Nardong Putik. Isa itong kwintas na pinaniniwala ang nagbibigay ng proteksyon sa nagsusuot nito at matapos ihanda ang lahat, diretso silang bumiyahe papuntang Bangkok. Pagdating doon, agad nilang pinasok ang isa sa mga bar ni Narang. Pero pagpasok pa lang nila mga lods, sumabog na agad ang isang napakatinding bakbakan. Matapos nilang pabagsakin ang lahat ng bantay, agad na ininterogan ni Sam ang isa sa mga babaeng naroon at tinanong kung nasaan si Dara.
Noong una, matigas itong tumanggi, pero nang mapilit at matakot sa galit ni Sam, tuluyan din itong nagsalita. Ayon sa kanya, si Dara ay nakakulong sa isang pabrika sa tabing dagat. Kaya pagkatapos nun, wala nang sinayang na oras sina Hansa at Sam. Agad silang sumakay ng bangka at nagtungo sa nasabing lugar. Pagdating nila sa pabrika, hinati nila ang kanilang misyon. Si Hansa ang naiwan sa labas para harapin ang mga armadong bantay ni Nerong, habang si Sam naman ay pumasok sa loob upang hanapin si Dara. Para mailihis ang atensyon ng mga tauhan ni Nerong, sadyang gumawa ng ingay at bulo si Hansa. At gaya ng inaasahan, sumiklab na naman ang matinding bakbakan. Habang abala ang mga bantay kay Hansa, tuloy-tuloy namang sinuyod ni Sam ang buong pabrika. Isa-isa niyang tinatanong ang mga manggagawa kung nasaan si Dara, pero walang gustong sumagot. Maya-maya, isang magandang babaeng manggagawa ang lumapit at tahimik siyang dinala sa isang lihim na silid. Pagpasok ni Sam, tumambad sa kanya ang nakakalungkot na eksena. 12 ng batang babae ang sa pilitang pinagtatrabaho. Pinapapasok nila ang illegal na kontrabando sa loob ng mga hipon para may puslit ito. Pero kahit saan siya tumingin, wala si Dara. Kaya naisipan nilang niyang itumba ang takuhan na nakabantay dito. Dara, she's my daughter. Then the boat comes for them. The boat left yesterday. All of you. Now. Matapos niyang mapabagsak ang mga tauhan ni Nerong sa lugar na yun, agad niyang pinatakas ang lahat ng batang babae. Samantala, sa isang control room, tahimik lang na pinapanood ni Nerong ang lahat sa pamamagitan ng CCTV. Alam niyang dumating na si Sam at unti-unti nang winawaasak ang buong operasyon niya. Hindi na nagaksaya ng oras si Sam at dumiretso sa opisina ni Nerong. Pero bago pa siya makarating, hinarang siya ng panibagong grupo ng mga armadong tauhan. Bago niya marating ang totoong kalaban, kinakailangan muna niyang lampasan ang isa na namang madugong bakbakan. Habang nilalabanan ni Sam ang sunod-sunod na kalaban, itong sinarang namang mga lods ay chill lang sa loob ng opisina. Kumakain pa ito ng merienda habang pinapanood sa CCTV ang paghihirap ni Sam. At sa wakas, matapos ang mga matinding laban, nakarating din si Sam sa opisina ni Nerong. Pero halos hindi na siya makatayo. Puno ng saksak at sugat ang katawan niya. Halos maubos na rin ang lakas niya kaya bumagsak siya sa sahig. Lumapit si Nerong habang nakangisi. At heto na nga mga lods, dito na niya ibinunyag ang nakakagulat na katotohanan. Lahat ng nangyari, mula sa pagkakakulong ni Sam hanggang sa pagpatay sa pamilya nito, ay planhado pala mula pa sa simula. At ang mas nakakagulat, ang utak sa likod ng lahat ay si Farhad, yung dating ang drug boss sa France. Galit na galit pala si Farhad kay Sam dahil 5 taon na ang nakalipas. Bago umalis sa France, ay napatay pala ni Sam ang nakababatang kapatid nito. Kaya sa loob ng maraming taon, pinaghahanap nila si Sam. At alam niyo ba mga lods kung sino ang nagbibigay ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanya? Si Sombat mismo. Oo mga lods, ang pinsan ni Mia na tinuring lang niyang bayaw. Dahil sa kasakiman sa pera, ipinagkanulong niya ang sariling pamilya. Pero kahit ganoon, mukhang may natitira pa rin siyang konsensya kasi hindi niya ibinigay si Dara kay Nerong. Sa halip, itinago niya ito at siya mismo ang nagbabantay rito para manatiling ligtas. Habang nakahandusay si Sam, todo tawa naman tong si Nerong. Feeling niya wala ng pag-asa ang kalaban niya, kaya lumapit siya at naghanda ng tapusin si Sam. Kaya lang, may buto palang nakausli si Sam ay yung tusok. Samantala, sa labas naman ng gusali, halos hindi na rin makagalaw si Hansa. Sobrang lala ng mga sugat niya. Unti-unting humina ang paghinga niya. Sa kasamaang palad, tuluyan siyang binawian ng buhay. Kinabukasan, nagtungo si Sam sa restaurant ni Sombat. Pagkakita pa lang sa kanya, agad humingi ng tawad si Sombat. Inamin niya ang lahat ng kasalanan at pagsisisi niya. Galit na galit si Sam. Agad siyang kumuha ng baril at itinutok ito sa ulo ni Sombat. Hindi na lumaban si Sombat. Tahimik lang niyang tinanggap ang magiging kapalaran niya. Pero bago pa makalapit ni Sam ang gatilyo, may narinig siyang pamilyar na boses. Si Dara iyon. Agad ibinaba ni Sam ang baril at tumakbo papunta sa anak. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Isang putok ng baril ang umalingongong mula sa likuran. Hindi na kinaya ni Sombat ang bigat ng kanyang konsensya. Kaya ayon, pinili niyang wakasan ang sarili niyang buhay.
Doon na natapos ang kwento mga lods. Maraming salamat sa panunood.